Sino ka? Bakit ka nasa loob ng bahay ko? Masamang amo. Wala ka talagang pakialam sa damdamin ng isang babae. Kagabi lang ay ganoon ang pakikitungo mo sa akin. Tapos ngayon ang sungit mo na. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi man lang kita kilala. Nakalimutan mo na ba? Pagkatapos mong makipaghiwalay kagabi, niyakap mo ako at umiyak ka buong magdamag. Nagbibiro ka ba? Paano mangyayari ang ganyang bagay sa mundo? Amo, nagising na ang iyong kakayahan na makipag-usap sa lahat ng bagay. Kaya naman nakikita mo na ako ngayon. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang tumingin sa labas. Sinisiguro ko sa iyong magiging kapanapanabik ito. Isang modus? Siguradong bagong uri ito ng panloloko. Isusumbong kita sa 911 ngayon din. Sa wakas, may nakakakita na rin sa atin, pero masyado naman siyang nerbyoso. Ang mga kabataan ngayon, mahina talaga ang loob. Hayaan mo na. Kakahiwalay lang niya. Normal lang na medyo magulat siya. Grabe, totoo nga. Nakakausap ko talaga ang lahat ng bagay. Sana may pumulot na sa akin. Mamahaling pitaka ako at may laman akong 2,000 dolyar. Ano? Walang laman? Bakit ka ba nanloloko ha? Nasaan ang pera? Pupunta ka ba rito kung hindi ko sinabi iyon? Gutom na ako. Hehe, boss, kahit wala akong pera, maaari mong gamitin ang kakayahang yan para kumita ng pera. Kapag kumita ka na, ilagay mo na lang ulit sa loob ko. Oo nga, bakit hindi ko naisip iyon? Kung ganoon, mabilis na akong yayaman. Boss, may kailangan po ba kayo? Mga kaibigan, sino sa inyo ang mahalaga? Kusa na kayong magpakilala sa akin. Isa akong galing sa Ming Dynasty na nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar. Sus, ano naman ang Ming Dynasty? Piliin mo ako. Galing ako sa Tang Dynasty. Mukhang may dating ka ah. Galing ka ba sa Shang o Zhou Dynasty? Anong Shang o Zhou Dynasty? Galing lang ako sa nakaraang linggo. Sira ulo. Ha ha ha. Saan galing ang baliw na ito at nakikipag-usap pa sa mga basag na seramika? Bibilhin mo ba o hindi? Kung hindi mo bibilhin, huwag mong pakialaman. Gusto ko itong dalawang ito. Magkano? 500,000 dolyar. 500,000 dolyar? Nawawala ka na ba sa sarili dahil sa pera? Ang mga pirasong ito ay halatang sinadyang gawing mukhang luma at ang mga linya ay masyadong matigas, masyadong makinis ang ibabaw, siguradong bago ang mga ito. Sige bata, mukhang eksperto ka. Ganito na lang, magbigay ka ng presyo. Ibebenta ko kung tama ang halaga. 50. Sige, bayaran mo na. Grabe. Boss, hindi ka man lang ba magpapanggap? Hey, ay nako, magkaibigan naman tayo, huwag na tayong magbulahan. Ang daling kumita ng pera sa mga estudyante. Ang 2 basag na pirasong ito ay pinulot ko lang. Wala naman akong ginastos dito. Basta mas mahal sa 10. Panalo na ako. Ingat sa pag-alis. Ito ang pinakamagandang tindahan ng mga antigong seramika sa buong lungsod. Kung dito ko ibebenta ang mga ito, siguradong kikita ako ng malaki. Sir,
Ano po ang hanap nyo? Nakakuha ako kamakailan ng 2 magandang piraso ng seramika. Gusto ko sanang ipasuri sa inyo. Ito ay mga piraso mula sa Tang Dynasty at mula sa Ming Dynasty. Napakataas ng halaga nito para sa mga kolektor. Mahusay ang paningin mo. Magkano nyo naman bibilhin ang mga ito? Kailangan muna itong makita ng aming boss bago namin malaman. Maghintay lang po kayo sandali. Kasalukuyang nagsusuri ng mga antigong gamit ang aming boss. Boss Liu, ang ganitong klase ng seramika, kung sa iba mo ito ibebenta, hindi bababa sa 50 milyong dolyar ang halaga nito. Ngayon, ibinibigay ko na lang sa iyo ng 30 milyong dolyar. Ano pa ang gusto mo? Salamat po sa inyong kabutihan, Boss Zhang. Pero dahil napakataas ng presyo ng seramikang ito, kailangan ko pa itong pag-isipang mabuti. Hindi ko akalain na ang isang hamak na gamit sa bangketa ay mabebenta ng 30 milyong dolyar. Sulit na ang buhay ko. Yehey! Dahil mukhang hindi nagtitiwala sa akin si Boss Liu, huwag na lang nating ituloy ang negosyong ito. Bakit po kayo nagmamadali, Boss Zhang? Sa ganda ng kalidad ng seramikang ito, syempre kukunin ko ito. Si Xiuzai pa ba? Xiao Wang, ipadala na ang pera. Maupo po kayo. Sandali lang. Peke ang seramikang ito. Sino ba ang batang ito? Ang lakas ng loob mong magsalita ng kung ano-ano. Boss Liu, ganito ba kayo tumanggap ng bisita? Itoy, may ebidensya ka ba? Si Boss Zhang ay suki ng ating si Yuzai. Kung nagsisinungaling ka lang, huwag mo akong sisihin kung palayasin kita. Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong basagin ng seramika ko. 50 milyong dolyar yon. Nawala na lang ng ganoon. Anong seramika ang pinagsasabi mo? Malinaw na pinagtagpi-tagpi lang ito mula sa mga basag na piraso. Nandito pa nga ang mga bakas ng pandikit. Ano? Pinagtagpi-tagpi? Boss Liu, sa sobrang kagustuhan ninyong makakuha ng kayamanan at dahil sinadya ng manlolokong ito na ilagay ang seramika sa madilim na parte, normal lang na magkamali kayo ng tingin. Xiao Hong, kunin mo ang ultraviolet flashlight. Pinagtagpi-tagpi nga lang talaga ito. Kung hindi dahil sa batang ito, marahil ay nawalan ako ng 30 milyong dolyar ngayong araw. Lintek naman loloko. Ang lakas ng loob mong lokohin ang si Yuzai ko. Boss Liu, wala na po akong ibang mapagpipilian, kaya nagawa ko lang po ito. Pakiusap, pagbigyan niyo na po ako. May mga magulang at anak po ako na umaasa sa akin. Xiao Wang, tumawag ka agad sa 911. Boss Liu, patawad po. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Itoy, maraming salamat talaga sa iyo. Kung hindi ka nagsalita ng tapat ngayon, marahil ay nalinlang na ako. Masyado po kayong mabait, Boss Liu. Sa totoo lang, natatakot ako na baka mabiktima kayo ng panloloko at hindi nyo na mabili ang dala kong piraso ng seramika. Hindi ko akalain na bukod sa matalas mong paningin, ay palabiro ka rin pala. Ano nga palang maipapangalan ko sa'yo? Tawagin nyo na lang po akong Shenglin. Mr. Sheng, napakaganda ng kalidad ng iyong seramika. Karapat dapat itong kolektahin. Handa akong magbayad ng 10 milyong dolyar. Napakagalante nyo po, Boss Liu. Mas mataas ang presyong ito kaysa sa inaasahan ko. Dahil maganda ang item na ito, ang si Yuzai ay hindi magiging kuripot. Mr. Sheng, may gagawin ka ba mamaya? Wala naman po. Bakit po, Boss Liu? Sa Wenshin Auction House, ay magkakaroon ng isang auction mamaya. Nakikita kong mahilig ka rin sa mga ganito. Bakit hindi tayo magsama? Tamang-tama at matutulungan mo akong sumuri. Wenshin Auction House? Hindi ba't iyon ang pinakasikat na auction house sa buong probinsya? Kung pupunta tayo roon, tiyak na maraming magagandang deal ang makukuha. Kung ganoon, salamat po, Boss Liu, sa pagdala sa akin para makakita ng ibang mundo.
Hindi nga nagkakamali, kilala talaga ang auction house na ito sa buong bansa. Napakagara. Ang Wenshin ay humahawak araw-araw ng napakaraming antigong gamit. Kung may magustuhan ka, maaari kang pumili ng dalawa. Oh, hindi ba't si Shenglin ito? Umalis ka sa paningin ko ngayon din. Hindi ito lugar para sa mga katulad mo. Xiao Cheng. Si Mr. Sheng ay panauhin ko, kaya wala kang karapatang makialam. Aba, akalain mo nga naman, ang President Liu pala ng si Yuzai ito. 2 beses nang nalugi ang inyong pamilya Liu, nawalan kayo ng 3 bilyong dolyar. May pera ka pa bang pambili rito sa Wenshin? Hindi na kailangang mag-alala pa ni Young Master Xiao tungkol diyan. Sige, tingnan na lang natin kung anong magandang bagay ang mabibili nyo. Huwag mo nang pansinin ang bastos na iyan. Sa kakayahan mo, siguradong magtatagumpay ka rin balang araw. Salamat po, President Liu. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong kikita ako ng malaki. Ito ay isang royal chamber pot mula sa dinastiyang Ming. Ang panimulang presyo ay 50,000 dolyar. Anong klaseng basura ito? Ilayo niyo iyan. Amoy na amoy ko na ang baho hanggang dito sa baba. Mga wala kayong alam, ang laman ng tiyan ko ay nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Magsisi kayong lahat. 30 milyong dolyar? Kung ganoon, hindi ko ito pwedeng palampasin. Interesado ba kayo rito, President Liu? Shenglin, huwag kang magpadala sa salitang royal. Ang chamber pot ay chamber pot pa rin, wala itong silbi. Dahil hindi ito gusto ni President Liu, ako na lang ang bibili nito. Magbabayad ako ng 200,000 dolyar. Hindi ko akalaing may ganyan ka palang kakaibang hilig. Mahilig ka pala sa mga mababaho? Inagaw ni Young Master Xiao ang girlfriend ko at tuwang-tuwa pa siya. Mukhang hindi rin biro ang panlasa mo. Ikaw, hindi mo pa ba iaanunsyo? Dahil wala nang ibang nag-aalok ng mas mataas na presyo, ang royal chamber pot na ito ay mapupunta na sa ginoong ito. Saan galing ang hangal na iyan? Gumastos talaga siya ng 200,000 dolyar para sa isang chamber pot? Mukhang kasama siya ni President Liu. Nakakahiya naman para kay President Liu. Bakit kailangan mo pang bumili ng chamber pot? Sinasadya mo ba akong ipahiya? President Liu, malalaman mo rin ang dahilan mamaya. Shenglin, hawakan mong mabuti iyan. Baka ang bagay na iyan ay maging pamana na ng inyong pamilya Sheng sa hinaharap. Isang jade thumb ring mula sa Ming Dynasty. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 30 milyong dolyar. Nakuha talaga ng lalaking ito ang swerte? Mukhang totoo ngang pinagpapala ang mga hangal. Maswerte lang ba talaga siya? O nakakakita talaga siya ng mga bagay na hindi nakikita ng iba? President Liu, tatanggapin niyo ba ang singsing na ito? Oo, syempre naman. Kaming mga taga Siyus High ay laging tumatanggap ng mga kayamanan. Ang hampas lupang ito ay nakahanap talaga ng kayamanan, talagang hindi makatarungan ang langit. Young Master Xiao, wag na po kayong magalit. Singsing lang iyan na nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Ang pakay nyo sa araw na ito ay ang Jade Stone na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Ito ay isang landscape painting na gawa ng mga tanyag na pintor noong unang bahagi ng Ming. Magsisimula ang bidding sa 50 milyong dolyar. 50 milyong dolyar? 50 milyong dolyar. Ang sining ng painting na ito ay tila kalat, karaniwan lang ang galing ng pagkakapinta, karapat-dapat ba ito sa presyong iyan? Tama. Ang mga koleksyon ng Wenshin ay pasama na ng pasama ang kalidad.
Ang mga kabataang ito ay wala talagang alam tumingin. Hindi nila makita na sa loob ng aking mga layer ay may nakatagong tanyag na painting mula sa Tang Dynasty. President Liu, pwedeng bilhin ang painting na ito. Karaniwan lang ang sining ng painting na ito. Hindi ito sulit sa ganyang halaga. Nagkamali kaya siya ng tingin? Maglalabas ako ng 55 milyong dolyar. Tagumpay ang ginoong ito sa pagbili ng painting. Ano kaya ang tinitingnan niya? Mayroon kayang kayamanan sa loob? Imposible. Totoo ba yan? Ang halaga ng painting na ito ay higit pa kaysa sa thumb ring na iyon, maaari itong maibenta ng hindi bababa sa 700 milyong dolyar. Sana pala ay nakinig na lang ako kay Sheng Lin. Mr. Sheng, ako. Painting lang iyan. President Liu, ang malas ay maaaring maging swerte, sino ang nakakaalam? Baka naman, makakakuha ka rin agad ng mas malaking kayamanan. Nasa harap na ang pagkakataon, pero hindi mo pa nakuha, kaya naman pala bumabagsak na ang pamilya Liu. Xiao Cheng, napakadali mong magsalita. Pero wala ka rin namang nabiling kahit anong kayamanan. Anong alam mo? Nagpunta ako rito para sa Jade Stone na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Ang ibang mga kayamanan ay baliwala lang para sa akin na si pamilyang Xiao. Sa pagkakaalam ko, ang pamilya Liu mo ay naghihintay sa batong iyon para maisalba ang inyong buhay, di ba? Sayang lang, dahil hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataong iyon. President Liu, ano ba ang sinasabi niyang 10 bilyong dolyar na Jade Stone? Ang pinakatampok na kayamanan sa auction na ito ay isang hilaw na Jade Stone na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Nasa gitna ng krisis ang pamilya Liu at kailangan namin ang batong ito para sa aming problema. Ang hilaw na batong ito ang siyang pinaka-highlight ng auction na ito. Presyo ng bid, 5 bilyong dolyar. Sa wakas, dumating na rin ang batong ito. Tingnan ang kulay nito. Kung bubuksan ng buo, nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 1 bilyong dolyar. Ang Jade Stone na ito ay siguradong makukuha ko si pamilyang Xiao. Maglalabas ako ng 7 bilyong dolyar. Ay, masyado silang mayabang. Hindi naman ako tunay na Jade. Pero nagawa pa nilang ibenta ng 1 bilyong dolyar? Ano? Nanloloko pala ang Wenshin. Maglalabas ako ng siyam. Sandali. Ang Jade Stone na ito ay peke. President Liu, peke ang batong ito. Huwag na huwag kang bibili. Sheng Lin, sigurado ka ba? Mukhang napakaganda naman ng batong ito. Magtiwala ka sa akin, hindi kita ipapahamak. Sinabi mo lang na peke-peke na agad? Sino ka ba sa akala mo? Kung hindi mo kayang bumili, manahimik ka na lang. Payaso? President Liu, pagsabihan mo ang taong dala mo. Sa sugal ng mga bato, may nananalo at may natatalo. Walang ganyang usapan tungkol sa peke. Huwag kang magkunwaring eksperto. Tama. President Wang, bantayan mo ang pananalita mo. Ang tao ko ay wala kang karapatang pagsabihan. Tama nga naman. Mr. Sheng, gaano ka kasigurado? President Liu, sinisiguro ko sa iyo na kahit sino ang bumili ng batong ito ay tiyak na mawawalan ng lahat ng pera. Kulang na ang pondo ng pamilya Liu. Kung malulugi pa kami ngayon, tiyak na kukunin na kami ng ibang mga pamilya. Sige.
Mr. Sheng, naniniwala ako sa iyo. Kaya pala ang pamilya Liu ay babagsak na sa mga kamay mo. Ang mga baliw na salita ng isang dukha ay seseryosohin mo talaga? Nasa harap mo na ang pagkakataon pero hindi mo pa kinuha. Huwag mo akong sisihin. Kaming pamilyang Xiao ay hindi magbibigay ng konsiderasyon. Ang batong ito ay kukunin ko? Magbabayad ako ng 10 bilyong dolyar. Diyos ko, sino iyon? Hindi ko alam. Dahil wala nang nagtataas ng presyo, ang batong ito ay mapupunta na kay Young Master Zhao. Ngayon ay ipapakita ko sa ilang tao dito para makita nyo kung ano ang tinatawag na pinakamagandang bato. Mga tauhan, buksan ang bato. Ang peking batong ito ay nabili ni Xiao Cheng. Nararapat lang iyan sa kanya. Shenglin, idilat mo ang iyong mga mata at panoorin mo. Ito na ang tanging pagkakataon mo na. Ano? Wala man lang kahit katiting na hiyas sa loob. Paano nangyari ito? Peke nga talaga ang batong ito. Tama na naman si Shenglin. Paano ito naging posible? Sa laki ng batong ito, bakit wala man lang kahit anong hiyas sa loob? Naku po, ayos lang kaya yun. Yang Master Xiao, ayos ka lang ba? Ano ito? May dragon sa loob ng bato. Mga taong walang alam, lakas ng loob ninyong sabihing wala akong halaga. Nakikita mo pala ako. Mayroon ka bang espesyal na paningin? Dahil dyan, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ilapit mo ang iyong tainga. May sasabihin akong lihim sa'yo. Ikaw ba talaga ang nagkakahalaga ng 30 bilyong dolyar na Dragon Spirit Jade? Oo, bakit? Maganda ang pagkakataong ito, di ba? Maganda nga ito, pero kailangan nating humanap ng paraan para makuha ito kay Xiao Cheng sa pamamagitan ng panlilinlang. Shenglin, dahil sa gulo na ginawa ni Xiao Cheng, mukhang hindi na matutuloy ang auction. Kasalanan din niya ang nangyari sa kanya. Nakita na natin ang lahat ng dapat makita. Tara na. Shenglin, kung hindi mo babayaran ang pagkalugi ng pamilyang Xiao ngayon, huwag kang aalis. Ikaw ang nagpumilit na bumili ng mga bato. Bakit si Shenglin ang dapat magbayad kung nalugi ka? Alam niyang may problema ang mga bato. Bakit hindi niya binalaan ang lahat? Xiao Cheng, mukhang hindi lang ang pandinig mo ang may problema, pati na rin ang utak mo. Kung hindi ako nagkakamali, noong nagsasalita ako kanina, nandoon ka naman, di ba? Wala akong pakialam. Dapat kang managot sa lahat ng pagkalugi ng pamilyang Xiao. Yang Master Xiao, kung ipipilit mong bayaran ko ang lahat, wala talaga akong ganoon kalaking pera. Alam kong wala kang pera, hindi na kita pahihirapan pa, ibigay mo na lang sa akin ang singsing na iyan. Xiao Cheng, wala ka na bang hiya? Ang singsing ay pinaghirapan ni Shenglin. Bakit ito ibibigay sa iyo? Bakit ka mo? Dahil ako ang panganay na anak ng mga pamilyang Xiao at siya ay isang hamak na magsasaka lamang. President Liu, salamat po sa pagtatanggol sa akin. Pero ang tungkol sa bagay na ito, hayaan niyo na po akong humawak nito. Handa akong magbayad ng 2 milyong dolyar para bilhin ang mga basurang ito. Pero ang singsing ay hinding-hindi ko ibibigay sa iyo. Shenglin, nababaliw ka na ba? Walang kuwenta ang mga basurang iyan. Isa lang pala siyang hangal. Akala ko pa naman ay kung sinong eksperto. Hindi ko akalain na isa lang siyang swerteng hangal. Tingnan mo nga ang suot niya. Karapat dapat ba siyang makipagkasundo sa akin?
Mukhang natatakot na ang hangal na ito. Nag-aalala siyang gagawa ng gulo ang mga pamilyang Xiao laban sa kanya. Kahit hindi ko nakuha ang singsing, ayos na rin ang 2 milyong dolyar para mabawi ang puhunan. Sige, may kasunduan na tayo. Young Master Xiao. Masyadong kalmado si Shenglin, hindi ito normal. Mag-ingat ka, baka may patibong. Naku, bakit siya nanggugulo rito? Magkakaproblema kapag nagbago ang isip ni Xiao Cheng. Yuhuan, pakisabihan si Elder Song na pumunta rito. Elder Song, pinapapunta po kayo ni Young Master Xiao sa auction. Elder Song, maaari po bang pakitingnan ang mga basurang materyales na ito? Young Master Xiao, ang mga ito ay ordinaryong basura lamang. Wala itong anumang halaga. Swerte mo na ngayon. Shenglin, ano ba ang ginagawa mo? Kahit may pera ka, hindi mo dapat ito sinasayang ng ganyan. President Liu, tingnan niyo po. Ang tunay na jade na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar ay nakatago sa loob nito. Diyos ko, si Shi Zhongyu nga, at isa pa itong 7 kulay na jade. Ako, tingnan niyo ang kulay nito. Ang jade na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30 bilyong dolyar. Sino ba talaga ang lalaking ito? Ito, paanong nangyari ito? Shenglin, paano mo ba talaga nagawa iyon? Si Shi Zhongyu iyon. Sa loob ng maraming taon, ngayon ko lang ito nakita. Sinuwerte lang ako. Maniniwala ka ba, President Liu? Kung ayaw mong sabihin, ayos lang, masyado kang misteryoso. Alis na tayo. Sandali lang. Xiao Cheng, ano pa ang gusto mong gawin? Akin ang 7 kulay na jade na iyan, ibalik mo sa akin. Akin ang 7 kulay na esmeraldang iyan. Ibalik mo sa akin. Xiao Cheng, nababaliw ka na ba dahil sa dami ng talo mo? Lahat na lang ng magandang bagay ay gusto mong makuha. Ang esmeraldang ito ay nakuha mula sa mga itinapong bato. Binili ko na ang mga itinapong batong iyon. Ibalik mo na iyan sa akin. Xiao Cheng, huwag mong kalilimutan na ibinenta mo na sa akin ang mga batong iyan kanina lang. Hindi ko na ibebenta. Gusto mong bawiin? Huli na ang lahat? Nasa cellphone ko ang ebidensya. Kapag hindi pa kayo tumabi, tatawag na ako sa 911. Talagang pinaghandaan mo ito. Sinadya mo akong linlangin. Pagdating sa mga antigo, paano mo masasabing panlilinlang iyon? Sadyang hindi lang sapat ang galing mo. Shenglin, huwag kang masyadong magalak. Darating din ang araw na gagawin ko ang lahat para isuka mo ang lahat ng nakuha mo sa akin. Hihintayin ko ang pagdating mo. Shenglin, masyadong marami ang mga sorpresang ibinigay mo sa akin ngayong araw. Sobra naman po ang papuri nyo. President Liu, isa lamang akong ordinaryong tao. Huwag mo na akong tawaging President Liu ng paulit-ulit. Tawagin mo na lang akong Ruyan. Hindi ko napansin dati na ganito pala siya kaganda. Sige, mula ngayon ay Ruyan na ang itatawag ko sa iyo. Shenglin, sa totoo lang ay may isa pa akong bagay na gustong hingin ang tulong mo. Gusto ko sanang bilhin sa iyo ang 7 kulay na esmeralda na iyon. Nasa mahirap na sitwasyon si Pamilya Liu ngayon at kailangan ng esmeraldang ito. Kung papayag ka, akong si Pamilya Liu ay handang magbayad ng 30 bilyong dolyar. Sige, pumapayag ako. Shenglin, ganoon na lang kadali kang pumayag? Kung wala ka dito, kilala ko ang ugali ni Xiao Cheng. Siguradong gagawa siya ng paraan para mabawi ang esmeralda. Kaya naman, may bahagi ka rin kung bakit nakuha ang esmeraldang ito. Salamat, Shenglin. Narito ang 20 bilyong dolyar bilang paunang bayad. At ang natitirang 10 bilyong dolyar
ay ipapadala ko sa account mo bukas ng umaga. Sige. Shenglin, isa ka ng bilyonaryo ngayon. Ano na ang mga plano mo sa hinaharap? Plano? Ano ang mga balak mo sa hinaharap? Balak? Ang gusto ko lang ngayon ay makauwi at makatulog ng mahimbing. Napakasimple naman pala ng mga iniisip mo. Kung ganoon, hindi na kita kukulitin pa. Hanggang bukas. Ang sarap. Hello? Shenglin, pumasok na ang 10 bilyong dolyar sa account mo. Bukod doon, bilang pasasalamat sa iyo, naghanda ang pamilya ko ng isang malaking regalo. Nasa CU Pavilion na ito. Pumunta ka rito ngayon. Ruyan, masyado ka namang formal. Hindi pa ba sapat ang 30 bilyong dolyar? At kailangan mo pa akong bigyan ng regalo? Ito ay inihanda ng tatay ko para sa iyo. Mag-ayos ka na at pumunta rito. Sinisiguro kong magugustuhan mo ito. Sino ang mag-aakalang sa loob lang ng isang araw ay magiging bilyonaryo na ako? Kung titingnan, may dating naman talaga ako. Boss, huwag ka nang masyadong bilib sa sarili mo. Naghihintay na sa iyo si President Liu. Isang inidoro. Bakit kailangang maging ganito? Bakit kailangang maging magandang babae? Paano na ako gagamit ng banyo nito? Anong problema sa inidoro? Sino ang nagsabing hindi ito pwedeng maging magandang babae? Paano ko ba siya nakalimutan? Kung alam ko lang, sana kahapon pa ibinigay ang singsing kay Liu Ruyan. May maganda ako rito, isang utos mula sa hari. Ito ay ang dekretong imperial ng Hongwu. Napakalaki ng halaga nito. Ngayong araw, nakikita kong may swerte tayo sa isa't isa. Kaya ibebenta ko na ito sa iyo. Ikaw ba talaga ang dekretong imperial ng Hongwu? Kalokohan! Kung totoo man ako, tingin mo ba nandito pa rin ako? Malamang ay nasa Forbidden City na ako at nagpapakasasa sa karangyaan. Lolo, ang tandaan niyo na po, bakit po kayo nagagawa pang mandaya ng tao? Sinong nandaraya? Sino ang nandaraya? Kapag nagpatuloy ka pa sa pagsasabi ng kung ano-ano, kahit mukha kang baliw, paparusahan na talaga kita. Sinong tinatawag mong baliw? Kung wala kang sakit sa utak, bakit ka nakikipag-usap sa bato sa sahig kanina? Anong ginagawa mo? Bata, kahit peke akong utos ng hari, nagkakahalaga naman ako ng 30 milyong dolyar. Anong nangyayari? Isang pekeng utos ng hari ang nagsasabing nagkakahalaga siya ng 30 milyong dolyar. Ang pekeng utos ng hari, tapos sasabihin mong nagkakahalaga ito ng 30 milyong dolyar? Itoy, bibilhin mo ba talaga o hindi? Aalis na ako kung hindi mo bibilhin. Siguradong mabilis mabebenta ang magandang gamit na ito. Bibilhin ko, syempre bibilhin ko. Lolo, magbigay ka ng presyo. Isa itong utos mula sa panahon ni Hongwu. Paano mo ito matatawaran ng pera lang? Pinili kita dahil sa tingin ko ay swerte ka. Lolo, wag mo na akong lokohin. Kung anong klaseng gamit talaga ito, mas alam mo iyan kaysa sa akin. Aalis na ako kapag nagkunwari ka pa. Haha, iyan ang gusto ko sa iyo. Hindi ko akalaing eksperto ka pala. Dahil diyan, hindi na kita lolokohin. Dapat kanina mo pa ginawa iyan, di ba? Gusto ko talaga ang lolo maging tapat ka sa presyong ibibigay mo at huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Nasa akin ang gamit na ito at matagal na rin itong nakatago. Kung gusto mo talaga itong makuha, ibibigay ko sa iyo sa halagang 30,000 dolyar. Binata, huwag kang maniniwala sa matandang ito, isa lang siyang manloloko. Totoo yan. Binilhan ko siya, dati ng isang asul at puting porselana. Pag uwi ko sa bahay ko lang nalaman, nagawa lang pala iyon sa kahoy. Kung hindi kayo bibili, huwag kayong manggulo, umalis na lang kayo rito. Binata, huwag kang makikinig sa mga sinasabi nila. Matanda na ako at hindi ako madaldal, hindi ako manloloko ng tao. Tingin ko, matanda ka na, pero puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Binata, huwag na nating pag-usapan ng mga walang kwentang bagay. Bibili ka ba o hindi? Bibili ako. Ililipat ko na ang pera sa iyo ngayon din. Binata, anak ka ba ng mayaman? Bakit parang baliwala lang sa iyo ang pera? Gagastos ka ng 30,000 dolyar para sa isang peke? Nahihibang ka na ba? Anong ibig mong sabihin? Inaakala mo bang peke ang utos ng hari na ito? Hindi pa ba halata? Sa ganitong klase ng basurang kulay,
Ang maloloko lang nito ay ang mga katulad ninyong walang alam at baguhan. May mga kamay at paa ka naman pero hindi mo iniisip na magtrabaho ng maayos, araw-araw mo na lang gustong makakuha ng pera ng walang ginagawa. Kahit na may makita ka pang magandang pagkakataon. Sa tingin mo ba ay ikaw ang makakakuha nito? Kung ganoon, mukhang marami kang alam sa mga antigo, kaibigan. Siyempre naman, ako lang ang nag-iisang dalubhasa sa mga antigo sa paligid na ito. Kung hindi ka naniniwala, bakit hindi ka makipagpaligsahan sa akin? Fuyun, bakit kahit saan ay nandoon ka? Ang batang ito ay halatang bago pa lang sa larangang ito, hindi ba't sinasadya mo lang siyang apihin? Ano na, lalaban ka ba o hindi? Huwag mong sabihing duwag ka. Dahil gustong-gusto mong makipagpaligsahan, pagbibigyan kita hanggang sa huli. Sige, sabihin mo, paano tayo maglalaban? Tungkol doon sa utos ng emperador, tingnan natin kung lalampas ba ito sa 200,000 dolyar. 200,000 dolyar? Kapag lumampas iyon, ibibigay ko sa iyo ang 10 beses na halaga ng utos na iyon. 10 beses talaga. Pero kapag hindi lumampas, bibigyan mo ako ng 3 milyong dolyar. Ano? Tatanggapin mo ba? Iho, huwag mo siyang papatulan. Sanay na ang taong iyan, sa ganyan, nanluloko siya ng mga bago para makakuha ng pera. Isa ka lang palang masamang tao na nabubuhay sa panloloko. Kung ganoon ay hindi na ako magpapakumbaba. Walang problema. Gawin natin ang sinabi mo. Kapag ang utos na ito ay mas mababa sa 1 milyong dolyar, panalo ka na rin. Kung ang kautosang ito ay mas mababa sa 1 milyong dolyar, panalo ka na at ibibigay ko sa iyo ang 3 milyong dolyar ng buong puso. Talaga bang kayamanan ang kautosang ito? Pero ang bagay na ito ay binili ko lang sa halagang 7 dolyar mula sa isang mumurahing tindahan. Nagkamali ba ako ng tingin? Napakalakas ng loob mo. Hindi ko lang alam kung may ibubuga ka ba talaga. Para maging patas, humanap tayo ng lugar para masuri ito. Maghahanap din ako ng ilang eksperto para mapahiya ka at mawala ang yabang mo. Sige, ikaw ang pumili ng lugar. Sa unahan ay ang Siyujai. Iyan ang pinakamalaking tindahan ng antigong gamit sa lungsod na ito. Doon tayo pupunta. Siyujai? Hindi ba tindahan iyan ni Ruyan? Bakit hindi ka gumagalaw? Natatakot ka na ba? Takot? Sa buong buhay ko, hindi ko alam ang salitang takot. Master Fu, bakit po kayo napadpad dito? May isang hangal na gustong makipagpaligsahan sa akin sa pagsusuri ng gamit. Kaya dinala ko siya rito sa inyo. Kailangan ko kayong maging saksi. Sino po ang walang isip na iyon? Ang lakas ng loob niyang makipagkompetensya sa inyo, Master Fu, sa pagkilatis ng kayamanan? Nandun lang siya. Papasukin mo siya. Mr. Sheng, bakit po kayo nandito? Bata, siguro naman narinig mo na ang Siyo Pavilion? Hayaan mo silang mamili. Dapat ay kampante ka na, di ba? Opo. Nagkataon na nandito rin sa shop namin si Elder Liu ngayon. Kung siya ang magsisilbing saksi, wala nang mas magiging patas pa. Ang tinutukoy mo ba ay ang pinakasikat na history master ng Longguo na si Liu Tianming? Tama, siya nga si Master Liu Tianming, pupuntahan ko lang at tatawagin si Elder Liu. Kung ganoon ay napakabuti. Ano pang hinihintay mo? Ilabas mo na ang basurang utos ng hari na iyan. Elder Liu, may isang taong may dalang peking utos ng hari at nanloloko ng mga tao. Naku, hindi kaya naloko na tayo? Talaga bang walang kuwenta ang utos ng hari na ito? Wala na ba talagang halaga ang utos na ito ng hari? Kahit na mukhang luma ang dokumentong ito, sigurado akong peke ito. Kahit ako ay kayang makita iyon sa isang tingin lang. Bakit hindi pa inaanunsyo ni Elder Liu ang resulta? Kung nagmamadali kang mapahiya, pumunta ka na lang sa banyo. Huwag kang magkunwari sa harap ko. Napakayabang mo, sino ka ba sa akala mo? Huwag mong kakalimutan. Kapag natalo ka, magbabayad ka sa akin ng 3 milyong dolyar, sapat na iyon para maubos ang lahat ng ari-arian mo. Dahil matagal maglabas ng resulta si Elder Liu, ako na mismo ang magsasabi. Makinig kayong lahat. Ang nilalaman ng utos na ito ay gawa-gawa lamang. Una sa lahat, walang posisyon na punong ministro noong panahon ng Ming. Pangalawa, wala ring taong nagngangalang Jiang Qing noong panahong iyon. Kaya sigurado akong peke ang dokumentong ito. Kaya sigurado akong peke ang utos na ito mula sa hari. Ano na? May idadahilan ka pa ba? Peke nga ang utos na ito. Dahil kung totoo ito, hindi ito ibebenta ng matandang iyon sa akin sa halagang 30,000 dolyar lang. Anong ibig mong sabihin? Aamin ka na ba na talo ka? Kung ganoon, magbayad ka na ng 3 milyong dolyar? Peke na nga pero nagagawa pa niyang maging kalmado? Sinayang lang nito ang 3 minuto ko.
Alis na tayo. Kahit peke ang utos na ito, hindi ibig sabihin noon ay talo na ako. Anong sabi mo? Tatakasan mo ang utang mo? Tumingin kang mabuti. Peke man ang mismong utos, pero ang hawakan at ang telang seda nito ay totoo. Ano naman ngayon? Peke pa rin ang utos na iyan? Nakalimutan mo na ba? Ang pinagpupustahan natin ay hindi kung totoo ang utos na ito, kundi kung ang kabuuang halaga nito ay hihigit sa $1,000,000. Ang pinaglalabanan natin ay hindi kung totoo ang utos ng hari, kundi kung ang kabuuang halaga nito ay hihigit sa $1,000,000. Naalala ko na. Dapat ay mula ito sa panahon ng Hongwu, isang blangkong utos ng hari na ninakaw at ginawang peke. Hayaan niyo akong suriin itong mabuti, itong telang seda at ang dulo ng scroll. Kung ganoon, ang pekeng utos na ito ay isang napakalaking swerte. Tunay ngang isang malaking swerte ito. Hindi ako nagkakamali, ang sikreto ay nasa dulo ng scroll na ito. Gawa ito sa sungay ng itim na baka at kasama ang telang seda, siguradong higit ang halaga nito sa $1,000,000. Paano mangyayari iyon? $1,000,000 lang? Ang natatandaan ko, ang utos na ito ay nagkakahalaga ng $30,000,000. Sir, kung hindi ako nagkakamali, ang dulo nito ay hindi gawa sa sungay ng itim na baka, kundi sa mas bihirang sungay ng itim na rhinoceros. Tama ka, ang dulo nito ay gawa nga sa sungay ng itim na rhinoceros. Napakatalas ng iyong paningin, young man. Ang dahilan kung bakit ang utos na ito ay hindi nakilala sa loob ng maraming taon ay marahil dahil ang dulo nito ay kamukha lang ng sungay ng itim na baka, kaya ito ay napabayaan. Sir, kung ganoon po ang usapan, itong utos mula sa panahon ng Ming na may sungay ng rhinoceros, magkano po ang halaga nito? Itong Black Rhinoceros Horn Imperial Decree mula sa dinastiyang Ming, magkano kaya ang halaga nito? Ang Black Rhinoceros Horn Imperial Decree ng dinastiyang Ming, pagdating sa pagkakagawa at pag-ukit, ay talagang napakahusay. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa $10,000,000. Diyos ko po, ngayon lang ako nakakita ng ganito katinding bagay. Master Fu, okay lang po ba kayo? Paano nangyari iyon? Isang peking Imperial Decree? Paanong magiging $10,000,000 ang halaga niyan? Master Fu, mali ang narinig mo. Ang sabi ni Elder Liu ay hindi bababa sa $10,000,000, hindi lang basta $10,000,000. Siyempre, dahil mabait naman ako, hindi na ako hihingi ng sobra. Gawin na nating $10,000,000. Kung 10 beses iyan, $100,000,000 ang kailangan. Nanghihinayang tuloy ako para sa iyo. Hoy, Fu Yun! Sabi mo kanina ay magbabayad ka ng 10 beses sa kanila. Huwag mong sabihing babawiin mo iyon? Hindi ba't sinabi mo kanina na babayaran mo sila ng 10 beses na higit sa halaga? Huwag mong sabihing babawiin mo ang sinabi mo? Bakit? Master Fu, nagsisisi ka na ba? Sino ang nagsisisi? Tatanggapin ko ang pagkatalo ko. Mr. Sheng, napakahusay niyo talaga. Napakadali niyo lang kumita ng ganito kalaki. Swerte lang ang lahat ng iyon. Nabalitaan ko kay President Liu, Mr. Sheng, talagang kamangha-mangha po kayo. Paano niyo nahulaan na may wrench sa loob ng lumang klorera? Kaya naman pala, ikaw palang binata na sa Wensin Auction ay nagpakita ng pambihirang galing. Matandang Ginoo, masyado nyo naman po akong pinupuri. Bumili lang po ako ng 2 simpleng bagay. Hindi ako nagmamalabis. Alam na ngayon ng buong probinsya na ang lungsod natin ay may henyong eksperto sa mga hiyas na sa isang tingin lang ay nakita na agad ang Dragon Crystal Jade sa gitna ng mga basura. Tignan mo ang regalong para sa iyo. Ito ay? Ano ang tinitingin-tingin mo? Yakapin mo na ako, bilis. Ako ang Phoenix Blood Jade Pendant na nagkakahalaga ng $5,000,000,000. Ang Phoenix Blood Jade Pendant. Ruyan, masyado itong mahalaga. Ang nakuha mong 7-colored jade ay matagumpay na nakatulong sa pamilya ko sa aming krisis. Ang pagkakaibigang ito ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Sige na, tanggapin mo na ito. Shenglin, ang galing mo sa pagkilala ng mga antigong gamit. Kung hindi mo ito gagamitin ng maayos, ay talagang nakakapanghinayang. Gusto kitang kunin ni Pamilya Liu para maging aming chief appraiser.
Kahit magkano ang hilingin mong presyo. Ano sa tingin mo? Ruyan, salamat sa iyong kabutihan. Kaso lang, hindi iyon ang pangarap ko. Ano? Sigurado ka ba sa nakita mo? Talaga bang isang buong set ito ng Ruware? Isa itong tanyag na porselana. Paano ito naging posible? Isang Ruware mula sa dinastiyang Song na itinuturing na pambihirang pamana. 65 lamang ang mayroon sa buong mundo. Isang obra maestrang Rukiln mula sa dinastiyang Song, 65 lamang ang mayroon sa buong mundo. Medyo nakakapagtaka ito. Talagang bihira ang Rukiln. Ngunit sa pagkakataong ito ay marami ang lumitaw ng sabay-sabay, pero wala man lang kaming narinig na balita tungkol dito. Medyo nakakapagtaka ito. Shenglin, kailangan ko nang pumunta agad sa subasta para tingnan ito. Sasama ka ba sa akin? Sa ganitong pambihirang pagkakataon, siyempre sasama ako para makakita ng bago. Kahit ano pang mangyari, kailangang makuha natin ang koleksyong ito ng mga sikat na porselanang Rukiln. Ruyan, hindi ka ba nagtataka? Dahil sa sobrang pambihira ng Rukiln, sa oras na lumabas ito, siguradong magkakagulo ang lahat. Ngunit ngayon, bigla na lang may lumitaw na isang buong set ng Rukiln, pero ang mundo ng mga antigo ay wala man lang natanggap na anumang balita ng maaga. Ang ibig mo bang sabihin ay hindi legal ang pinanggalingan ng mga Rukiln na ito? Mga Ginoo, ngayong araw ay makikita ninyo ang isang buong set ng Rukiln dahil ito kay Young Master Xiao na inihandog ang kanilang kayamanan mula sa mga ninuno. Ang mga antigo ay para sa lahat, hindi ko balak ang kininang pamilyang Xiao. Nais kong saksihan nating lahat ang kayamanang ito. Tunay na kahanga-hanga ang pananaw ni Young Master Xiao. Dahil sa ganitong pananaw ni Xiao Shang, patunay lang na ang pamilyang Xiao ay galing sa pamilya ng mga eksperto. Napakaganda pakinggan ng mga sinasabi mo. Pero ang totoo ay dahil wala na kayong pera. At wala na kayong ibang pagpipilian kundi ibenta iyan. Ang set na ito ng mga porselana ay pagmamay-ari talaga ng pamilyang Xiao. At ngayon formal na nating sisimulan ang subasta. Matapos mailibing ng 1,000 taon, sa wakas ay makakalabas na rin ako. Ano? Nabaon ako sa loob ng 1,000 taon, sa wakas ay makakalanghap na rin ako ng sariwang hangin. Ano? Bakit ganito? Kahapon lang tayo nahukay, tapos ngayon ay ibebenta na agad tayo. Dahil iyon sa taong humukay sa atin na nangangailangan ng pera. Ibenta niya tayo sa isang lalaking nagngangalang Young Master Xiao, at lumalabas na pati ang Young Master Xiao na iyon ay kailangan din ng pera. Xiao Cheng, nagagawa mo palang palihim na makipagsabuatan sa mga magnanakaw ng puntod para gumawa ng ganitong iligal na gawain. Shenglin, bakit ka nakatulala riyan? Ang auction na ito ay pinasimulan ni Xiao Cheng. Siguradong may kinalaman siya sa mga magnanakaw, kailangan natin siyang pigilan. Tatawag na ako agad sa 911 at magsasama rin ako ng ilang eksperto sa mga antigong gamit para hindi makapagtanggi si Xiao Cheng. Kung hindi lang ako nalugi ng 10 bilyong dolyar, hindi ko na sana kailangang sumugal ng ganito kalaki at makipagtulungan sa mga kriminal na iyon. Kung hindi lang ako nalugi ng 10 bilyong dolyar, hindi ko na kailangang sumugal at kumuha ng ganito kalaking panganib para lang makipagtulungan sa mga kriminal na iyon. Buisit, dahil sa walang hiyang Shenglin na iyan. Young Master Xiao, bilis, tingnan niyo po ito. Ano bang titingnan? Huwag mo akong istorbohin sa panonood ng auction. Tingnan niyo po, sina Shenglin at Liu Ruyan. Talagang mapaglaro ang tadhana. Young Master Xiao, posible kayang nalaman nila ang tungkol sa mga iligal nating gawain? Bakit kayo nandito? Umalis na kayo rito. Xiao Cheng, hindi mo naman pagmamay-ari ang auction na ito. Anong karapatan mong pagbawalan kaming pumasok? Akin ang selado na iyan. Hindi ko hahayaang mabiling iyan. Young Master Xiao, wala kaming ginagawang masama ni President Liu. Anong karapatan mong pigilan kaming sumali sa auction? O baka naman may problema ang seramika mo? Kaya natatakot kang malaman ko ang totoo? Anong nangyayari? Hindi ko rin alam. Kohan,
Gamitin mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ang mga porselana ko ay lahat mga pambihirang antigong gamit. Hindi kita hinahayaang bumili dahil syempre natatakot akong hindi mo ito kayang bayaran. Hindi ko kayang bayaran? Mabilis talagang makalimot ang mga taong tulad ni Young Master Xiao. Nakalimutan mo na ba na kumita lang ako ng 30 bilyong dolyar kahapon at sa iyo pa mismo nang galing ang perang iyon? Ang yabang naman ng lalaking ito. Kumita ng bilyon-bilyon sa isang araw? Sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Huwag kang maingay. Huwag kang magsalita ng masama tungkol sa kanya. Siya ay yung tao kahapon na nakakuha ng pambihirang makulay na hiyas. Sa sinabi kong ito, Young Master Xiao, natatakot ka pa rin ba na hindi ko kayang bayaran ang mga porselana mo? Dahil kaya mo palang bumili? Sige, mag-alok ka na ng presyo. Gusto kong makita kung magkano ang kaya mong ilabas na pera. Para sa mga porselana mo, kahit isang kusing ay hindi ako magbabayad. Walang hiya ka, nandito ka ba para manggulo lang? Hindi ako bibili at hindi ako nanggugulo dahil ang lahat ng mga porselanang ito ay mga ilegal na puslit na gamit. Xiao Cheng, nakikipagsabwatan ka sa mga magnanakaw ng puntod at dinala mo ang mga antigo sa auction para maglaban ng pera. Napakagaling ng iyong diskarte. Young Master Xiao, mag-ingat ka. Shenglin, ano ang ebidensya mo para magsalita ka ng kung ano-ano rito? Mga tauhan, paalisin sila rito. Tingnan natin kung sinong mangangahas na gumalaw. Bingi na ba kayo? Sabi ko, paalisin silang lahat. Xiao Cheng, bakit atat na atat kang paalisin kami? Siguro ay natatakot kang mabuking? Ako, natatakot? Nakakatawa. Ayaw lang ng batang amo na ito na magsayang ng laway sa iyo para hindi masira ang magandang auction dahil sa panggugulo nyo. Kung hindi ka natatakot, bakit hindi mo ako hayaang lumapit para suriin ang mga porselana? Sabi mo gusto mo magsuri at hahayaan naman kita. Sino ka ba sa akala mo? Kung kumalat man ito, ano na lang ang iisipin ng mga tao kay pamilyang Xiao? Si Shenglin ay ang aking pamilya Liu na kinuha sa malaking halaga bilang punong tagasuri ng kayamanan. Bakit wala siyang karapatang magsuri? Tingin ko ay takot ka lang na si Shenglin ang maglantad sa iyo sa harap ng lahat. Xiao Cheng, natatakot ka ba na mabuko ni Shenglin ang iyong mga iligal na transaksyon? Masyadong kakaiba ang batang iyan. Kapag may napansin siyang hindi tama, ay tapos na tayo. Young Master Xiao, naayos na ng mga eksperto ang mga porselana. Siguradong walang makakakita ng anumang mali rito. Sigurado ka ba? Profesional ang master na iyon. Ilang dekada na siyang gumagawa ng mga peking gamit at napakahusay ng kanyang mga kamay. Huwag na po kayong mag-alala. Sige, kung talagang gusto ninyong mapahamak, tingnan natin. Pero babalaan ko na kayo ngayon pa lang. Kung walang problema sa mga porselana, kailangang bayaran mo ang pamilyang Xiao ng 10 bilyong dolyar para sa pinsala sa aming reputasyon. Huwag kang mag-alala, sigurado ako rito. Sige, pumapayag ako. Saan ba kayo hinukay? Ano ang itsura ng mga taong humukay sa inyo? May naaalala pa ba kayo? Saan ba kayo hinukay? Ano ang hitsura ng taong humukay sa inyo? May naaalala pa ba kayo? Kaming lahat ay hinukay mula sa libingan ng Nanyang. Ang humukay sa amin ay si Weila Osan. May balbas siya at bilugan ang mukha. Anong nangyari sa iyo? May matandang lalaki na kung ano-ano ang iginuhit sa akin. Nakakainis talaga. Ganoon pala ang paraang ginamit para itago ang katotohanan. Kung ibang tao lang ito, mahihirapan silang mapansin ito. Ang galing talagang gumawa ng peke ng master na ito. Shenglin, hanggang kailan mo pa balak magtagal? Dahil wala ka namang nakitang kakaiba, lumuhod ka na agad sa sahig at humingi ng tawad sa akin. Sinong nagsabing wala akong nakita? May gumalaw sa porselanang ito. Kalokohan. Ang mga porselanang ito ay pamana pa ng pamilya ko sa pamilyang Xiao. Bakit hindi ko alam na may gumalaw pala rito? Simple lang. Hayaan mo lang akong punasan ito at lalabas din ang katotohanan. Paano ko malalaman? Baka sinasadya mo lang na galawin iyan para manira? Sa tingin ko, balak mo lang talaga akong pagbintangan. Pamilyang Xiao, mga tauhan, paalisin siya. Anong nangyayari? Anong meron? Hindi ko rin alam. May nag-report na may nagaganap ditong nakaw na sinaunang gamit. Makiisa po ang lahat sa gagawing inspeksyon. Sir, baka po nagkakamali kayo. Ako ang nag-organisa ng auction ngayong araw at ang mga koleksyong ito ay mga pamana ng pamilya. Pamilyang Xiao, hindi maaaring mga nakaw na antigo ang mga ito. Kung totoo man o hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Sir, minanipula ang mga antigong ito? Pakiusap po, magpadala kayo ng mag-i-inspeksyon. Huwag. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nagsisinungaling ka. Kung nagsisinungaling man siya, malalaman din nating lahat mamaya.
Inimbitahan ko na ang batikang eksperto na si Elder Zhang para pumunta rito. Si Elder Zhang nga talaga ang nandito. Dahil nandito si Elder Zhang, siguradong hindi tayo magkakamali. Tapos na. Tapos na ang lahat. Shenglin, napakagaling mo talaga. Sa isang tingin mo lang ay nalaman mo na kung saang libingan galing ang mga porselana. Paano mo ba talaga iyon nagawa? Paano mo ba talaga nagawa iyon? Siguro ay magaling lang akong manghula. Sus, tuwing nagtatanong ako sa iyo, lagi ka na lang nagpapakamisteryoso. Hindi ko akalain na ang tanyag na pamilyang Xiao ay sangkot din pala sa ilegal na negosyo. Ang mga tinatawag na malalaking pamilyang ito, walang malinis pagdating sa mga sikreto nila. Shenglin, naisip mo na ba kung anong gagawin mo sa hinaharap? Ano kaya, kung maging punong tagasuri ka ng mga antigong gamit sa amin kahit magkanong dolyar pa ang hingin mo? Salamat sa iyong alok, ngunit hindi iyon ang nais kong gawin. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Hoy, huwag ka nang magtago. Nakikita na kita. Wow! Kahit napakalalim na ng tago ko, nahanap mo pa rin ako. Siyempre naman, dahil nakikita kita kahit saan. Mga kapatid, siguraduhin ninyong maayos ang pagkakatago nyo. May gustong humuli sa atin. Hindi ko akalain na sa buhay pala ay marami tayong makikitang mga pagkakataon. Shenglin, hindi mo pa nasasabi. Kung hindi mo balak maging isang treasure appraiser, ano ang plano mong gawin sa hinaharap? Siyempre, hahanap ako ng mga nakatagong yaman.